Network. Read Scripture. Kristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Sa lahat po na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, patuloy na sumainyo ang biyaya at pagpapala. At pakilike na rin po ng ating channel at pakisubscribe na rin po kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Naway sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Basahin natin ang tanong na nanggaling po kay Jocelyn Sopitran. May tanong lang ako sa Old Testament. Di ba 5 books ang law ni Moises? Ang tawag ay Torah base sa pagkaintindi ko. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pero ang Old Testament kasi is 39 books. Kung 5 lang yung libro ni Moises, hindi na ba kasama sa batas niya yung ibang book? Sorry po sa tanong. God bless. Alam mo, Jocelyn, huwag ka muna mag-sorry dahil wala ka namang nagawang kasalanan sa akin. Okay lang kang magtanong dito sa channel na ito sapagkat dito ay nagbibigay po ng understanding para maipakita sa inyo yung mga bagay na nalalabuan kayo. Katulad nito, hindi mo naiintindihan ng mga iba't ibang mga aklat na kung saan ay tama yung sinabi mo, 5 lang talaga yung isinulat ng Moises na libro. Ayon sa nabanggit mo, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So 5 po yun. So yung iba po yung manunulat doon. Malinaw? So bibigyan kita ng premise para makita mo at maintindihan mo yung mga bagay-bagay patungkol dito sa lumang tipan. Ano? So dito tayo mag-concentrate. Sabi mo meron 39 books. So alamin natin ang bawat isa. Kaya't halika ating umpisahan. Ate Jocelyn, may babasahin ako sa iyo para dito tayo mag-umpisa na kung saan ay lumawak ang iyong kaalaman sa kasulatan. Basahin natin dito sa mga sulat ni Propeta Isaias 34 verse 16. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon at wala ni isa man sa mga ito ang walang kaparis, sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Tandaan mo, no? Sa ating binasa, kung naiintindihan mo, no? Ang sabi ng Panginoon, no? Tingnan. Ang inuutusan dito, mga Israelita, nung sa panahon po ni na Isaias, ano? Tayo namang mga nabasa, paano natin ito uunawain? Kasi hindi naman tayo Israelita, no? Pero sa biyaya ng Diyos, ipinapakita yung kaganapan sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng mga Israelita, no? Yan, para makita ninyo. Tinutukoy po sa aklat ng Panginoon, ibig sabihin wala po yung kapares. Hindi na kailangan natin maghanap ng ibang mga aklat para mapatunayan natin na yung mga pamaraan at utos ng Diyos ay nasa mga aklat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, siya mismo ang nagtipon. Kaya aalamin mo yung mga aklat na yun, saan galing, kanino galing. Di ba? Kaya yung aklat ng Panginoon, ang nakasa doon, mga pamaraan at utos ng Diyos. O tandaan mo ha? Ngayon, babalikan natin yung tanong mo. Sabi mo, dito may 5 aklat na isinulat si Moises. Tama po yun. Yung aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, yung 5 aklat na yan, si Moises po ang nagsulat. So, malinaw ba sa'yo? Ngayon, may natitira pang ilan? Ilan pa natitira? So, kung yun ay 39, sa lumang tipan, meron pa pong 34. So, madami. Yung 34 na aklat,
Si Moises ba ang nagsulat nito? Di ba't hindi? May kanya-kanyang author po yun. Di ba? May taong o ginamit ang Diyos para maisulat yung kapahayagan mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga propeta, di ba? Na tinawag ng Diyos para maisulat. Okay, babasa tayo ng mga talata para maintindihan mo. Jocelyn, dagdag kaalaman lang itong ating babasahin, ano? So, babasahin natin dito sa mga sulat po ni Pedro, ikalawang Pedro, Kabanata 1, talata 11. Dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinapahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan ninyo ng pansin ang mga sinabi nila, dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinapangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Para sa lahat po na nakikinig, hindi lang po kay Jocelyn. Ngayon, naiintindihan na natin ang banal na kasulatan ay isinulat ng mga iba't ibang mga lingkod ng Diyos. Nakita natin, mga propeta, mga apostoles, at mga lingkod ng Diyos, na kung saan ay naisulit ito sa patnubay po ng Santong Espiritu. Di ba? Nang kung saan ay maisulat yung salita ng Diyos. Nakuha po ninyo? Ngayon, dahil bibigyan natin ng premise si Jocelyn doon sa kanyang mga tanong at lilinawin natin. At ngayon po, puntahan natin yung Lumang Tipan o yung tinatawag na Old Testament. Ito po ay mayroon tinatawag na division. Ito yung mga structure ng Lumang Tipan. So dito makikita natin yung tinatawag na the law. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na Pentateuch, yung mga kautusan, mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Kaya isinulat ito ni Moises, siya po ang manunulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ibig sabihin kanina ni Jocelyn ay lahat daw yun ay isinulat ni Moises. Hindi po, Makaganyan ang pagkakaintindi niya na kung saan ay lahat ng Lumang Tipan ay si Moises ang nagsulat. So, babalikan natin yung kanyang tanong para malinaw, So, puntahan natin. Sabi niya dito, ulitin natin yung tanong mo para makamali ako sa pagkaunawa ko. Kasi kaya babalikan natin, maging malinaw ito para sa'yo, sa akin, at maging doon sa nakikinig. Kasi marami dito din dumadaan at nakikinig at mabigyan din sila ng paglilinaw. Sabi mo, ang tanong mo ay, yung Lumang Tipan ay may 5 aklat. Di ba? Yung 5 aklat na yon ay batas na ibinigay kay Moises. Yung batas na yon ay galing mismo sa Diyos, Hindi si Moises ang gumawa ng batas, kundi ibinigay yung kautusan kay Moises para sa mga Israelita. Tama po ba? Na itong batas na ito na tinatawag na Torah. Dahil yung sabi mo, ang pagkakaintindi mo, ito yung 5 aklat na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So kung itutuloy ko yung tanong mo, sabi mo, pero ang Old Testament kasi is 39 books. So ibig sabihin, 39 na aklat. Tama po naman po yun. Sabi mo pa, kung 5 lang yung libro ni Moises, hindi ba kasama sa batas niya? O di ba? Tandaan po ninyo, hindi po ibinigay yung lahat ng aklat ay galing kay Moises. Tandaan po ninyo, lalo na nagtatanong si Jocelyn, yung mga ibang mga aklat
may kanya-kanyang portion at mga gawain na kung saan ay maipakita sa atin kung ano yung nangyayari sa plano ng Diyos sa lumang tipan. Kaya iisa-isahin natin ito. Kaya dapat nagbabasa nga tayo para alam natin ano. So, ibig sabihin sa sinasabi mo, parang tinutukoy mo na yung lahat ng lumang tipan ay sulat ni Moises. Kaya alamin natin. Hindi po, no? Lilima lang po yung isinulat ni Moises. Lilimang aklat. Yung nabanggit natin, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, doon po naganap yung mga pamamaraan at utos ng Diyos, palatuntunan ng Diyos, na kung saan ay sundin o iniutos sa mga Israelita at para sundin nila yung mga batas na yon. Para sa mga Israelita lang po yun, ho. Kaya yung bagay na yan, nakita natin, doon yan naganap sa Mount of Sinai, sa ilang. Doon po nagsimula yung tinatawag na kanilang tinatawag na patriarka, no? Na kung saan ay ibinigay doon ang lahat ng kautusan na para sundin nila pag sila nagkakasala. Kaya nga po ang nakakalungkot sa mga Israelita, sa halip na, kasi po yan ay may pangako ang Diyos na dadalhin sila sa promised land, sa lupang pangako, na kung saan ay sagana sa lahat ng mga bagay na kailangan nila. Subalit, nagkaroon po ng hindi pagsunod ng mga Israelita, kaya nagkamamatay doon sa ilang. Umikot po sila ng 40 years, di ba? Sa halip na 40 days lang nalalakbayin yun, ganun tumagal ang kanilang paglalakbay, nagpaikot-ikot na laang. Dahil nga hindi sila marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. Di ba? Ay sana tayo din ay makita natin yung instruction ng Panginoon at sundin natin para hindi tayo magpaikot-ikot doon sa bagay na lalong nahihirapan, di ba? Kaya nga dapat malinaw ito sa atin pagbabasa. Para hindi tayo magpaikot-ikot, hindi tayo lumago, hindi tayo makausad, hindi tayo magamit ng Panginoon kasi nga hindi natin alam ang pamamaraan at utos ng Diyos. So, para hindi tayo matulad sa mga Israelita na matitigas ang ulo, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya't heto, Jocelyn, ibibigay ko sa iyo, no? Yung mga bagay na gusto kong malaman mo at maunawaan mo. Tingnan natin itong division o ibig sabihin binibigyan natin ito ng mga parte-parte, ano, para malaman mo kung ano yung nangyayari sa lumang tipan. So dito makikita natin yung 4 na porsyon. Una, yung law, yung ibinigay na batas kay Moises. Ang sumunod naman na portion, history of Israel. Dito makikita natin na kung saan ay naitawid sa lupang pangako sa pamagitan ni Joshua. Ayan nga po. Diyan po nag-umpisa yung tinatawag na yung kasaysayan ng Israel. Nakuha po ninyo? Hanggang sa natapos yung paglalakbay nila sa ilang. Di ba ang kagandahan? Alam niyo po ba, yung mga tapat at na sumunod sa Panginoon, yung po ang naitawid. Nakuha ninyo? At yung ibang mga matitigas ang ulo, naiwan, nagkang mamatay doon sa ilang. Nakuha po ninyo? Yun po ang dapat nyo malaman. Para hindi tayo maiwanan, may matuto tayong sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Ito po ipinapakita laang na kung saan yung lumang tipan, kung saan yung mga ibang Israelita na matitigas ang ulo ay talagang napapahamak. Ay maging tayo kaya na hindi naman tayo kabilang. Ngayon, ibibilang tayo para tayo magkaroon din ng biyaya at pagpapala kung marunong din tayong sumunod. Huwag tayong maging matigas ang ulo tulad ng mga Israelita. So, ipinapakita din yan, yung lumang tipan ay huwag tayong gagaya sa mga ibang Israelita na hindi marunong sumunod sa paraan at utos ng Diyos para hindi rin tayong mapahamak tulad ng iba. Okay po ba? So ngayon, alamin natin gaano katagal ba mula doon kay Joshua at doon kay Esther. So magbibigay po ulit ako ng ganitong
illustration para makita ninyo. Ngayon, mula doon kay Joshua, ito yung timeline para makita natin. 1,375 hanggang 1,300. Ibig sabihin pababa ang bilang. Yung salitang BC, madaling unawain ay before Christ, bago dumating yung bagong tipan. So ngayon, mula kay Joshua hanggang doon kay Esther, titingnan natin kay Esther. Di ba sabi kong sa inyo pababa? So 470 BC. So ang layo po ng henerasyon na nagdaan. Ngayon, para malaman natin, babalikan natin yon. So alam ninyo, ang laki ng gap ng haba ng history na naganap sa bayang Israel. Maraming naganap, maraming nangyari, di ba? Maraming battle na kung saan ay nagkaroon sila ng labanan para magtagumpay ang bayang Israel. Upang hindi sila magapi, malupig, dahil sa tulong ng Panginoon, nagtatagumpay sila sa labanan. Ngayon, balikan natin yung aklat ng Lumang Tipan kasi doon natin ibibigay yung pangunawa, kay Jocelyn at sa lahat ng ating nakikinig sa channel na ito. Okay? So, ito, alamin natin ang bawat division ng Lumang Tipan. So, ulitin ko, yung law, 5 aklat na isinulat ni Moises. At itong history, may mga propetang nagsulat dito. Nakuha po ninyo? Si Joshua, isa ding propeta, manunulat. Sino naman sumulat ng Judge? Sinong sumulat ng Ruth? Sinong sumulat ng Samuel? Sinong sumulat ng 1 King and 2 King, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther? So, di ba? So, dito makikita natin yung propeta Samuel, siya po ang sumulat niyan ng 1 and 2 Samuel. Yung 1 and 2 Kings, sinong sumulat niyan? Yan, aalamin natin. So, para malaman natin, iisa-isahin natin yan. At sa aklat naman po ng Joshua, siya po ang sumulat niyan. Sa aklat naman ng Judges o aklat ng Hukom, ang nagsulat po nito ay si Propeta Samuel. At yung sumunod naman pong aklat ng Ruth, ang sumulat naman po nito ay si Samuel din po. Sapagkat si Ruth ay hindi isang Israelita. Siya po ay nasa lahi po ng Moabite. Ruth is a Moabite woman. Yan. Na napangasawa po ni Boaz. At ngayon, tuloy naman po tayo sa isang aklat. 1 and 2 Kings o mga hari. Ang sumulat po nito ay si Propeta Jeremias. At doon naman po sa una at ikalawang Chronicles, ang sumulat po nito ay si Propeta Ezra. At sa aklat naman po ng Esther, ang sumulat po nito ay si Mordecai na pinsan naman ni Esther. Ito po yung second division ng history na kung saan po yung mga Israelita ay sinamahan ng Diyos nang sa ganun ay magpatuloy ang kanilang lahi. Sapagkat ito'y pangako kana Abraham na kung saan ay pararamihin ang lahing Israel. At ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa third part, poetry. So dito, hindi po ito mga kautusan. Ito po ay wisdom. May karunungan po dito tayo mapupulot pag nagbasa kayo dito sa aklat ng poetry. Na kung saan, marami kayong matututunan dito. Lalong-lalo na po doon sa aklat ng Job, na kung saan ay naging tapat siya sa Panginoon, ano man ang nangyari sa kanyang buhay, di ba? At sa aklat naman ng Salmo, ito naman ay hindi lang po isa ang manunulat dito, marami po. So hindi ko na po iisa-isahin. Mababasa po ninyo kung sino yung mga sumulat kapag binaybay ninyo ang aklat ng Salmo. Sa aklat naman ng Proverbs, ito naman ay may karunungan din po na kung saan ay nagpapakita dito kung paano makikilala natin yung Diyos na dakila. At pinapakita dito ang isang tao kung ikaw ay
susunod sa paraan at utos ng Diyos. Sa aklat naman ng Ecclesiastes, nagbibigay din ito ng karunungan. Basahin natin itong isang bagay na talata na magbibigay sa inyo ng pangunawa na kung saan ay napakahalaga talaga po na magbasa ng kasulatan. Basahin nga natin itong parte na Mga Ngaral chapter 12 verse 1. Sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa, at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, hindi ako masaya sa buhay ko. Ang tanong, bakit kaya? Anong dahilan? Ituloy natin sa verse 2. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at mga bituin, na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod, hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo ng iyong paningin. Ang tainga mo'y hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. So dito, makikita natin yung panahon na kung saan ikaw ay malakas at darating ang panahon na ikaw ay manghihina. Maging yung paningin, pandinig, kaya nga dapat po tayo hanggang tayo ay merong paningin, makikita natin yung kagandahan at may pandinig, yan. Tandaan po natin, habang ikaw may pangkita, makabasa ka, at may pandinig, makarinig ka ng mga aral at turo ng Panginoon. So yan. Para ikaw ay magkaroon ng ganap na kaligtasan hanggat ikaw ay nabubuhay. So yun ang kagandahan po dito sa ating aklat na binasa. Sa aklat ng poetry, ito po ay meron pong wisdom, karunungan na ipagkakaloob ito sa isang tao. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, dito nagkakaroon ang isang tao ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Dito sa parte ng poetry, marami kayong matututunan. So, basahin po niyo yan. At meron na rin po akong in-upload na ganyang aklat dito sa ating channel. Hanapin na lang po ninyo. I-search lang nyo yung ganun title at lalabas na po. Makakatulong po ito sa inyong pananampalataya. Kaya doon sa tanong po ng ating pong nag-comment, ito ba ay mga kautusan ni Moises? Hindi po. Hindi lahat ito ay sulat ni Moises. Kaya may mga division para malaman natin kung ano yung panahon at naganap at nangyari sa bansang Israel. At ito yung mga propeta na tinawag ng Diyos, merong tinatawag na major prophet at minor prophet. Para makita natin yung kasalukuyang magaganap. At nangyari nga po sa bagong tipan, lalong-lalo po doon sa aklat ng Isaya, may propesiya siya na manganganak ang isang berhen na ang ipapanganak ay magiging tagapagligtas. Yun nga po si Jesus Christ. So, yun po ang kagandahan. At dito naman sa aklat ng Malakay, no? Baka sabihin din ninyo ng iba na, di ba't kautusan din yan? Opo, yun. Sinasabi ni Malakay doon sa mga Israelita na hindi nila ginaganap na yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Kaya ay nasa bandang huli, kaya nga po nagkaroon ng bagong tipan, nagkaroon ng bagong pamaraan, nang sa ganon ay magkaroon sila ng pangunawa sa salita ng Diyos. At bigyan natin ng pansin itong aklat ng Malakias, itong huling aklat dito sa Lumang Tipan. Ano po? Sa Malakias chapter 1 verse 1. Para maintindihan natin ang sinasabi dito sa kasulatan. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Puntahan natin yung isang salin. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamamagitan ni Malakias. O di ba? Napansin mo, Jocelyn? May mga utos, nakita mo yung utos kay Moises, 5 yung aklat. Pagdating naman dito, hindi ito sinalita ng Panginoon kay Moises, kundi nagsalita ang Panginoon kay Propeta Malakias. Nakuha po ninyo? Na kung saan, ano yung sinabi ng Panginoon kay Malakias? Basahin natin sa verse 2. Sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit
magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob. Pero si Esau, hindi. Winasa ko ang kanyang mga kabundukan kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. So dito ipinapakita lang na sa dalawang magkapatid nito, si Esau at Jacob, bakit mas minahal si Jacob? Di ba? Panganay si Esau. Mas mahal si Jacob. Ito ang reason o dahilan kung bakit minahal si Jacob kaysa kay Esau. Di ba? Kung natatandaan ninyo, ipinagpalit ang pagkapanganay ni Esau kay Jacob. Di ba? Dahil lang sa kanyang gutom, ay pinawalang halaga niya yung pagiging panganay niya. Dahil napaka-importante po noon. Ang kahulugan po noon ay mas pinahalagahan niya yung mga literal things kaysa spiritual things. Kaya po tayo, kailangan natin yung mga bagay na spiritual, maunawaan natin para matanggap natin yung biyaya mula sa Diyos. Yan ang dapat yung malaman. Na kung saan yung lumang tipan ay nagpapakita na kung saan ay makita natin yung realidad na yung mga taong hindi sumusunod, hindi pinapahalagahan ang mga bagay na spiritual, nawawalan sila ng pagpapala. Dahil si Jacob po, ito po yung tinatawag na Israel. Nakita po ninyo? Kaya yung Malaki 3:10, dito na naganap yung mga bagay na hindi na sinusunod ng mga Israel. Basahin natin ang chapter 3 verse 1. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon ang inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. So, pansinin po ninyo, dito kay Malakyas, ang tinutukoy diyan na ipapadala ng Panginoon para ihanda ang dadaanan, di ba? Na siya po yung magsasagawa ng kasunduan, ibig sabihin ng bagong kasunduan. Tandaan po ninyo, kaya si Jesus po yun. Kaya ito ang mga propeta nagsasalita sa utos ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ninyo na Malaki 3:10, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko sobra-sobra ang pagpapala. Ito po'y sinabi ng Panginoon para gawin nila, pero hindi iyan tinupad ng mga Israelita. Tapos ngayon, isinasagawa ng mga hindi naman taga-Israelita. Tayo mga Pilipino, hindi para sa atin yung mga bagay na yan. Nakuha po ninyo, ito pa ay kautusan, inutusan sa pamamagitan ni Malakyas na gawin yun, mga bagay na yon. Pero matigas nga po ang ulo ng mga Israelita, kaya pagbalik natin sa verse 1, ito po yun, na siya po yung magsasagawa ng bagong kasunduan, na isusugo ng Ama na walang iba, yung ating Panginoon Kristo. Kaya sa tanong ni Jocelyn, ay hindi po lahat sulat ni Moises ang lumang tipan. May panahon, may kanyang-kanyang pamamaraan ang Diyos, para may sakatuparan ang plano ng Diyos. At iyon po'y natupad sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya nasulat po yung bagong tipan, naroon po yung mga bagong pamamaraan ng Diyos, kaya doon natin maiintindihan bakit may lumang tipan at may bagong tipan. Sana may naintindihan po itong ating nagtatanong na si Jocelyn. Naintindihan mo na ba? So, hindi po lahat ng lumang tipan ay sulat ni Moises. Nakuha po ninyo? Ulitin natin yung ating pinag-aralan. Pansinin ulit natin.
Meron pong 4 na division sa lumang tipan. Yung law o batas, ito po ay iniutos kay Moises. At yung division ng history o kasaysayan ng Israel mula kay Josue hanggang kay Esther. At ito naman pong pangatlong division, poetry, ito po ay mayroong wisdom, may karunungan. Kaya basahin po ninyo ang aklat ng Job, Salmo, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Magbibigay ito sa inyo ng dagdag kaalaman patungkol sa Panginoong Diyos. At yung mga propeta, ito po ay mga propeta ng lingkod ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Tandaan po ninyo, may mga propeta rin pong mga hindi sinama dyan dahil po yung mga sinungaling. Hindi sila nagsasabi ng totoo. At itong mga pinili ng Diyos na mga propeta, ito po ay mga lingkod ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Kaya maraming pong salamat muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway nadagdagan po muli ang inyong pagkakilala sa Diyos at lumawak ang inyong pagkaunawa at madagdagan ang inyong pananampalataya. Patuloy tayong kumapit at manampalataya sa Diyos na buhay. Huwag po kayong magsasawang makinig sa channel na ito. Pakilike naman po at pakisubscribe na rin sa channel na ito. Hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, sa Kanya po ang karangalan, kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.